Erich Sylvester Tulfo, 250 years na makukulong? Oh my goodness! Grabe, gurgur na siya noon, nakakulong pa rin yung kanyang kaluluwa. Okey-doke, my gulay, ano ba ang mga eksena ano sa tingin ninyo? Happy New Year sa inyong mga palangga. Hi Melvin Lakindanom. Hill, how are you? Thank you so much guys. Ayan, si Cesar, ang dami-dami nyo. But anyway, doon na tayo sa ating topic. So kagabi pinag-usapan natin, no, the other day actually, in-expose natin ang dokumento na kung saan nagpapakita, nakita nyo na nasa Boljakan Facebook page natin, ang dokumento na kung saan ay binawi ng US government ang passport, ang passport ni Erwin Tulfo at kilala siya sa well, I don't know kung kilala siya dito sa Amerika, no? Baka yung pamilya nilang nakakaalam nito at itinago nila itong baho na ito for since 1996. All right? Since 1991 actually. Kasi kung sa mga kapapasok lang, tandaan niyo po na binawi ng Department of State or na na booking, okay? Ni-revoke yung kanyang passport ni Erwin Tulfo, alright, ni Erwin Tulfo or ni Erich Sylvester noong 2021 dahil napag-alaman nga na yung kanya palang passport, okay, ay punong-puno ng kasinungalingan. Ang kanyang identity ay ninakaw lamang, hindi nga natin alam kung meron bang nag-exist na Erich or Eric Sylvester. Erich, I think that's the right pronunciation. Kung may nag-exist ba na, na Eric Sylvester Tulfo. Kasi di ba mga kababayan, so talagang patuloy niyang ginagamit yon, tuloy-tuloy niyang ginagamit simula nung na-acquire niya yung US passport na yon dahil nga 1991, since 1991, nagpanggap siya na siya si Erich Sylvester Tulfo. So from 1991, nung nag-apply siya ng US passport, ilang taon na yon? 91, 2001, 2091, 2000, 2011, 2021. Yun nga, 30, 30 something, 30 years. Right? Tama ba ang calculation ko? 1991, 2001, 2011, 2021. Yeah. 30 something years niyang talagang pinakinabangan yung fraudulent passport niya. Imagine mo, nagdadalawa ang birthday niya. Ang birthday niya ay December 30 dun sa Erich Sylvester at yung tunay pala niyang birthday is August 6. Alam mo yon? August 10 rather. August 10 at ipinanganak siya sa Leyte, mga kababayan. Ano ang inyong dito? Ang inyong tingin no, ilang taon ba siya makukulong? Imagine mo, dalawa birthday, December 30, 1965, na ipinanganak daw siya sa Hawaii. Then August 10, 1963, sa Tacloban, Leyte siya pinanganak. Kaya naman nabukelya siya. Ngayon, mga kababayan, gusto niyo bang kilalanin natin si Erwin Tulfo? Okay? Kagabi na-explain na natin to at tatalo na tayo dito sa mga violations ng inyong lolo. My God, Erwin. Ano na ang gagawin mo ngayon? Nabukelya ka na. Mamaya pag-usapan natin ang mga kasalanan ni Marcos Jr. na hindi siya gumawa ng due diligence, ang COMELEC, na dapat sana talagang ito ay maano na ito. Teka lang, may hinanap lang akong mga kaso na pinrepair ko. Alright, ayan, naka-ready na tayo. Mamaya basahin natin. Pero kilalanin muna natin siya. Bago natin pag-usapan yung mga violations na ginawa niya dito sa Amerika, sa bansang Amerika at sa bansang Pilipinas na actually pag pinagsama-sama mo yung punishment at iba-ibang mga kaso na pwedeng kaso sa kanya ng State Department, ng ICE, ng Social Security, later, yun nga, pag-usapan natin, aabot talaga ng 200 plus years ang kanyang parusa kapag siya ay na-convict or napatunayan na nagkasala, although yun nga na the fact na ni-revoke yung kanyang passport, ibig sabihin may basihan ang US government dahil nga nag-apply siya ng G2 visa, okay, noong 2021 at nilalagay niya sa kanyang application niya na hindi siya ipinanganak sa Hawaii, kundi ipinanganak siya sa Leyte, mga kababayan.
So ito mas maano lang 'to, saglit lang. Pinakita ko 'to sa inyo, yung kanyang application, yung kanyang parang, personal data sheet or, yung about yung kanyang pagkatao. Actually, hawak ko yung buong pagkatao ni Erwin Tulfo, okay. Hawak ko ang pagkatao niya dahil hawak ko yung kanyang Appointments Review and Investigation Service Profile Investigation Report. Kung natatandaan ninyo, hindi siya na-confirm sa commission on appointment kasi nga ang binabalita lang ng media noon ay US citizen siya. US citizen at hindi siya pwedeng ma-appoint. Tapos ang binalita lang doon na nag-enlist siya sa military, so yun lang ang hindi natin alam. Pero lingid pala sa mga mata natin sa buong mundo na ito pala si Tulfo ay gumamit ng pangalan na Erich Sylvester Tulfo. Okay? So sino ba siya? So napag-alaman natin dito sa personal data sheet, ito nga yung pinakita natin kung gusto niyo makakuha nitong mga papel na ito, ipopost natin to after natin mag-vlog doon sa Boljakan at saka sa Maharlika Network sa Facebook. Okay? Now what? Personal and family background, kilalanin muna natin siya kung dapat ba siyang makulong ng 250 years. 'Di ba? So kilalanin natin siya. Siya ay, yun na nga, nakalagay dito, birthday, August 10. So, August 10, 1963. So, meaning, based on that documents na ipinakita natin sa inyo at pinost natin sa Facebook page, yung tungkol sa revocation ng kanyang passport, nagmamatch yung kanyang birthday. Di ba? Nagmamatch. Na ang real birthday niya is August 10, 1963, which is yun ang nakasulat doon sa papeles na ipinakita natin. So, siya nga ito. Kasi dito sa kanyang profile investigation report ng Congress, nag-match ang kanyang bonggang-bonggang birthday. At married to former Rizalina Aquino, hindi natin kilala. At meron siyang 3 anak dito sa girl lalo na to. I-ano na lang natin, forward. O, syempre, ang anak na kayo dito, kinship and other government officials, sa mga kamag-anak sa politika o sa government. Alright? So, andyan si Rafi Teshiba, ayan nila. Teshiba, hapon ba nanay nila? Anyway, ayan si Jocelyn Tulfo, si Ralph Tulfo, itong Jocelyn at Ralph Tulfo, mag-ano to, di ba? Anak to, si Rafi, si Jocelyn, mag-asawa, din sa yung Ralph Tulfo, anak nila. So imagine mo, sama-sama sila. Ngayon, nandiyan na naman si Erwin dahil, si Tambaluslos ang gumawa ng paraan para makapasok sa dyan as one of representatives dyan sa kanilang party list. Now, mga kababayan, sino ba si Erwin sa para malaman ng taong bayan? Siya pala ay nag-aral sa University of the East. Solid Maharlikan ako, yan, may naalala ka ba? Okay, University of the East. Tapos nakalagay dito ay nagtapos siya noong 1996. Magtataka ka, no? Kailan siya pinanganak? 1963 siya, ipinanganak pero nagtapos daw siya sa UE 1996. Mamaya nakalagay yun dito. The reason why, meron pa ditong chika, hindi chika, yung information, not chika. Ay, mayroon dito na i-fast forward ko na lang, kaya pala 1996 siya, nagtapos daw, isang kurso lang nakalagay dito kasi nung umalis siya ng Pilipinas, nasa na yung date na yon. But anyway, mamaya ko nabasihin. Basta nung umalis siya ng Pilipinas, akala niya graduate na siya. Meron dito explanation. Akala niya, I think 1980s. Noong 1980s, umalis siya ng Pilipinas, papuntang Amerika. Pagbalik niya ng Pilipinas, akala daw niya tapos na siya. Yung pala, may mga naiwan siyang mga back subjects. So, kinumply niya yon and everything. Kaya 1996 siya nagtapos. O, diba, Erwin, hawak ko yung ano mo. Alam nyo, sa totoo lang, hindi ko naman kaaway ito si Tulfo. Pero kaaway siya, sa mata ng taong bayan, sa mata ng mga palangga ko sa Amerika, sa mata ng mga kababayan natin sa Pilipinas, sobrang greedy na. Kasi Erwin, 200 million ang iyong yung iyong SALN dito, ang inyong statement mo na you have assets 200 million, but hindi pa rin enough. Nagpaka-greedy ka pa rin. Hindi na sana ito masisilip kung nanahimik ka na lang, pero talagang ang tao ay likas na greedy. Meron ka ng 200 million, may property, may condo and everything.
'Di ba napapaaral mo naman yung 10 mong anak sa iba't ibang mga girl lalo, wala naman kaming pakialam diyan as long as napapaaral mo yung anak mo, pero niloko mo yung taong bayan.